kay ang ilang rason ko, ilang kutloon ng San Matthew 6, versikulo 7, unsa ninyo niya, nga ang inyong pag-usaryo balik-balik, gidili na sa Ginoo. Naanaw, pagbasaw na, San Matthew, versikulo 6, versikulo 7. Atong basahon, mani ang ilang mga katarungan, mga katarungan, versikulo 6, 7, pagbasaw mo tayo, iyon din eh. Sa inyong pag-ampo, ayaw daghana ang inyong mga tulong. So, ganyan din eh, sa inyong pag-ampo, ayaw daghana ang inyong mga tulong, uban sa gibuhat sa mga pagano. Nga nag-una-una nga bumbod sila tungkol sa taas nilang pag-ampo. Sa ano? Taas nilang pag-ampo. Nga, may doon nga, sa dito na ba, ang inyong pag-ampo, taas kayo. Ha? Ibili kayo na. Kaya nga naman, managin niya na taas nga mga pag-ampo. Ibili na. Maro na ang ilang kuwan, ilang mga katarungan na pagsupat sa sambahang Katoliko. Ya, ang ato pong mga katigulangan na siging mag-rosaryo, ya, basahan lang na niya na tekstura na taas na pag-ampo, gidili, ana, butuo na dayon. Sa ang tubag ni mga kaigsunan, ang giinon diha nga taas na pag-ampo nga gidili sa Ginoo, atong timan-an ang mga paganos una kay sa ubang hubad nga Biblia, yung diha sa ubang Biblia nga hubad, ayaw kami pag-ampo sa mga pag-ampo nga walay pulos. Bisag yun diya, pag-ampo nga walay pulos. Taas na pag-ampo nga walay pulos. Wala, ang iyon diya, pag-ampo nga walay pulos. Ang pangutana, napaday pag-ampo sa unang panahon nga walay pulos. Atong tubag niya na naay pag-ampo sa unang panahon nga walay pulos. Pero wala itong timanan nga dunay duha ka klase nga walay pulos o duha ka klase nga pag-ampo. Dunay pag-ampo nga walay pulos, dunay po'y pag-ampo nga balik-balik nga maayo. Wala itong timanan. Ang pangutanan na ba day mabasa sa Biblia nga pag-ampo nga walay pulos? Asa mabasa? Sa Salmo 3, versikulo 7. Muni ang ilang pag-ampo sa mga paganos unang panahon nga ang ilang kaway, ilang daoton ba? Pag-ampo sila nga idaot nilang Ginoo o ang ilang kaway. Yun sila dito, Salmo 3, versikulo 7. Kung sa yun sa ilang pag-ampo. Itong basahon. Basahan ninyo Dali, Ginoo mo nilang pag-ampo. Dali, Ginoo, luwas sa ako, Diyos ko. Sakwa ang tanan kong kaway, di pagdana. Kung ang pag-ampo nga walay pulos, ipasagpa ang ilang kaway. Yun ninyo, sakpa ang tanan kong kaway. O hinuwi ang tanan ng mga dautan. Kung pag-ampo nga walay pulos. Sa ato ng timan-an nga, pag-ampo ni sa unang panahon nga walay pulos. Kung sa yun din sa luwasa, dali, Ginoo, luwasa ako, Diyos ko, sagpa ang tanan kong awan, o hinuwi ang tanan ng dautan. Naabot sa Salmo 35, versikulo 1 nga to sa 4, kung basahon. Mas maayaw ng din itong basahon. 1 nga to sa 4, kung basahon ang Biblia, mo niya itong ipahusay sa ipasabot sa Biblia. Ang ilang mutloon, ang Matthew 6, versikulo 7, nga ayaw pag-ampo nga taas na pag-ampo. Ang ilagay direkta ang pag-usaryo. Di ba na maoy in taon? Di na maoy. Imong sabton sa unsa ang pag-ampo nga walay pulos sa Biblia. Muna'y kidilis Ginoo. Usa, ikaduha nga versikulo, unsa yun nila? Salmo
35, versikulo 1 katus 4. Unsay dinay nga pag-ampo nila, supak ka Ginoo ang nagsupak kanako, liman kana ug awaya Ginoo kanako ang nagkig-away, ipaaway mas Ginoo, hinagiban ang taning ug gamita ug tabangi intaw nako wasay bangkaw mo sa gubat bakyawa. Bakit ni atong kanako nagtukod sa ari kanako, limang kana dunay pag-ampo nga ipasagpa ang mga kaaway nila, ipahingo ang ngipon, palay pag-ampo nga walay pulos. Kanya wala ang ilang katarungan sa unang panahon nga nanong inana ang ilang inampuan kay na sa Matthew 5 versikulo 24 kung sa yun niya lumasahon yun niya nga muli ang ilang mga katarungan nanong inana ang ilang mga inampuan kung masahon ang Matthew 5:28 kay tungod kay ang ilang mga pamaagis sa unang panahon na mata sa mata, ngipon sa ngipon. Kung na ilang pamaagis una, Matthew 5:28, kung sa yun din eh. Nakatungog kamo sa giingon kanayato, mata, bayrag mata, ug ngipon, bayrag ngipon. Apan karon sultian ko kamo, ayaw manimalos. Oh. Sa una, manimalos sila sa ilang kaaway. Mga pag-iampo nila na walay pulos kay inana ilang pamaging ayaw kamo panimalos sa nagbuhat ng inyong kautan. Muna giyon niya nga kay miyon niya sa Lucas 6:7 higugmaa ang inyong kaaway. Pana diha sa naadi ay pag-ampo nga gidilis Ginoo tungod kay pag-ampo nga walay pulos. Yang pangutana kiniday pag-rosaryo wala din siya pulos nga pag-ampo. Atong timan-an gani pag-rosaryo ang pulong yani mahinungdanon kayo kanang malukipon kayo kay nas Filipos 4 versikulo 8 unsa gyud niya kung ninyo Filipos atong basahin ning Filipos kay wa man ta ka-memorize ning kwan wala man ta ka-memorize ning nasulat dinay maayo ginatong basahin kung ninyo mini no Filipos 4:8 sa katapusan may suon kung inyong nauna sa mga butang nga maayo sa yun ya kung inyong nauna sa ato pa kung kasara pagbutang nga itong nauna balik-balik wala na, di ka mapuno pero hindi yun nila sa Filipos 4:8 sa katapusan ng itson kung inyong nauna sa mga butang nga maayo ug angay daygon kanang paghimaya pag-usarya day maghimaya ka Maria puno ka sa grasya di day na maayo angay daygon sa mga butang nga matuod hamili matarong putli matahong ug halangdon di man gana ang pag-rosaryo putli hamili ug matahong ug halangdon wala ang pag-rosaryo usa mauni ang wala dito maigo sa Matthew 6 versikulo 7 na mga kaigsunan si Kristo kapila de si Kristo nagampo wala rin si Kristo kapila siya nagampo katulo kay dayon si Kristo nagampo sa sama gihapong mga pulong sa Matthew 26 41 katus 44 balik-balik na pag-ampo si Kristo nagbalik-balik unya kining nagbalik-balik na pag-ampo basta matarong hamili halangdon mo ni ang gitugot ni Kristo kusa kanang pag-rosaryo mo na ang gitugot ni Kristo na pag-ampo sama ba nga sama dinis atag-tagwan kaning tawhanon ba kalibutanon kaya aron makoreksyonan niya itong mga pinangga nga mga preacher sa laing bundok kapila dahil ka
kapila daw ka malutras. Kung mayong kakasara, di, ang imong ngipon, mapangag. Siyempre ka malutras yung ka, balik-balik. Kaya naman, ang pagpalutras, maayo. O, muna siya diha. Ang pag-ampo, nga magkaroon, maayo, pwede na balik-balikin. Kaya kayong napulo ka, saling, napulo ka, maghimaya ka Maria, you know? Napulo ka, maghimaya ka Maria. Iabot din sa 53 ka maghimaya ka Maria. O, maya din na sila nga, brad, di ba, ang inyong gidayod, puro lang kang Maria. Sa tapas Maria na, labaw si Maria, kay ni Kristo. Diliyo, sayot na. Ha? Kaya ilag yung nabantayan, kanang ngayon ka nga, maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang ginawa na kanino, bulaan ka sa babae nga tanan. O diara nila paninaon. Pero ang katapusan niya, bulahan man usap ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Kinsay giday, si Kristo mo'y giday. Tibaog nga busarihan, tibaog sa pagbusaryo, mas labaw ang Diyos giday, wala si Maria. Ha? Dili si Maria. Kaya si Maria, nangayo rat ng taon panabang. Kaya niyo man ka nga, bulahan ka sa babae nga kanano, bulahan ng usap ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Diyan na ngayon, mangayo na din ang panabang. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ik-ampo mo kami, mga makasasala. O, lumanda na, ik-ampo mo kami, mga makasasala. Kita nagpa-ampo ni Mama Maria, ni Mama Mary, na i-ampo kita. Katulad kitang kanan nakasasala. Ang pangutana, ano pangutana? Pinsa man ang unang niday kang Maria. O, muna ni pangutana. Pinsa man ang ngayon nga naghumaya ka Maria, puno ka sa grasya. Pinsa man. O, pinsa man. Ang unang niday kang Maria, mao ang Diyos. Kanya, ikan sa Diyos, iyang gisugo si Saint Gabriel. Masagin di Saint Gabriel. Ngayon din niyo, sa Lucas 1:28. Yun siya din niyo. Yun siya. Si Saint Gabriel na ipadala sa Ginoo. Kanya, ngayon si Gabriel. Yun siya. Hindi mo. 1:28. Ngayon si Saint Gabriel. Kaya ang mensahe sa anghel, di ka na sa Diyos. Kusabihan ko nga, unang miday ka Maria, ang Diyos, kay nga naman. Kaya ang mensahe nga, ni Saint Gabriel, usa ka anghel, di ka man sa Diyos. Niyan ninyo, sa ikaulong kabulan, nagbato si Elizabeth, ipadala sa Diyos, ang anghel na si Gabriel nga po sa usa ka lungsod sa Galilea ni Nganlag Nazaret, may mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Ya, miadto ang anghel kaniya og miyon paglipay ang Ginoo nag-uban og namalambong kanino. Sa laing bersikulo niyon siya, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Oh? The Lord is with thee. Kinsay una niyon nga, Hail Mary, full of grace, mao ang Diyos. Ang nagsulti na yun na ang usak anghel, pag yun nga, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang unang nagsulti niya na mao ang usa ka anghel na si Saint Gabriel. Amen. Nga, sunod ayon, kinsa may yung nga, yun ay nagbulaan ka sa babae nga tanan. Walay lain ang sulti niya na, mao si Saint Elizabeth, na sa Lucas 1:43. Yun din yun. Yun din eh.
Sa pagkabati ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, miliyog ang bata, sunod siyang tiyan. Unya, napuno sa Espiritu Santo si Elizabeth, kanina yung guwan, yung magkrosaryo, mapuno din sa Espiritu Santo. Kung yung sa gisulti ni Elizabeth, o gisulti sa magkusot, bulahan ka, bulahan ka sa tanang mga babae. Kung sa unang yun na, bulahan ka sa tanang mga babae. Si Elizabeth ang ingong, bulahan ka sa tanang mga babae. O bulahan ng usap ang bata na imong gisabat. Naaday sa Biblia ng pagrosaryo. Naaday. Ha? Naaday. Ano na ang atong mga gigsunan, supako nila ni, kung ilan yung supakon ang pagrosaryo, ang ilang isupat ang Diyos. Muna atong timanan. Muna atong timanan. Kaya, ang palitan na taas man yan atong timawag sa rosaryo, atong limpiwason. Kanang mga misteryo, naabalas Biblia, naas Biblia na. Kanang misteryos kasakit, o misteryos si Maya, atong basahon mo nila, kanang mga misteryo, kung wala ba na sa Biblia, kaya matod pa nila, wala sa Biblia pag rosaryo, diyan ang nasalit. Atong basahon ang mga misteryo. Unsa na yung mga misteryo, panangitan. Ang misteryos sa kalipay, o dito sa kalipay, unsa mang misteryos kalipay, ang pagpanangkod sa mahal na Birhen sa lalang sa Espiritu Santo. Ya, anong kalipay? Kaya naman, manay paghandong kang Kristo sa diyang ni Anis Kristo sa kalibutan aron kita maluwas. Mayo lang kami yun nga, for God so loved the world, He gives only begotten Son, and those who believe in Him shall not perish. Mayo lang yun na mong sulti niya na. Kanang John 3:16, mayo lang mong sulti niya na. Pero, atong supakon, pero inyong gisupak ang pagdaig kang Kristo pinaagi sa pagrosaryo. Asa nabasa ng pagpanangko ni Maria? San Mateo 8:18. Nas Biblia na. Ang pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel, ikatawang misteryo. Lucas 1:41-43. Pagduaw. Mato pag-iyon ni Maria nga si Elizabeth na puno sa Espiritu Santo, umiyan siya, bulahan ka sa babae nga tanan, o bulahan mo sa ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Muna ang pagsulti ni Elizabeth, katong paglukso dayon sa iyang isabat, Maurice Sanuan. O niya, ang ikatulong misteryo, ang pagkatao sa anak sa Diyos, nagpus kamalig sa bilin. Tayo na, natayo ang manluluwas, natayo na ang manluluwas, pinaagi kang Birhen Maria. Limang ka na, imo ng supat-supaton sa Birhen Maria, kung was Birhen Maria, walay kaluwasan, asa mabasa? Lucas 2:11-16. Sunod, ang paghalad sa Diyos ng bata dito sa templo, si Kristo gihalad, kay manay balaod sa mga